Yun, magandang gabi, Miss Ruby, Miss Audrey, Zel. Ayan, si Miss Jennifer, si Sir James. Magandang gabi sa inyo, guys. Let me just quickly generate this link. Yung mga wala pa sa Facebook group po natin, join lang kayo dito sa link na ibibigay ko sa chat. Ayan, so yung mga hindi pa nakapasok kahapon sa Facebook group, pasok lang kayo. Alright? We still have 4 minutes left before we officially start our day 2 ng 5-day Facebook Ads Challenge. And I'd like to welcome everyone. Si Miss Ledelma, and 1010. And si Sir James, Miss Jana. Alright, ilan na tayo? Yan, medyo madami-dami na tayo. Jump pack tayo kagabi. So far, natututo naman ba? Nalilito or litong-lito? No? Alam ko nakakalito, ganun po talaga. Kasi nung nag-start ako, hindi ko rin siya magets, no? Um, it will take some time before ninyo mag-grasp yung anong tawag dito? Yung ads manager or yung business portfolio po ninyo. Dahil ang daming pasikot-sikot po niyan, no? Um, Still have 3 minutes left. Wait natin yung iba before tayo mag-start. Ayan, padami na tayo. Na-access na ba lahat ng yung dashboard ninyo? Nabigay ko na rin yung email, yung instructions on how to open your dashboard. Just make sure, guys, na whenever you want to watch the recordings, kailangan yung same email na ginamit po ninyo when you log in doon sa dashboard. It's the same email kasi pag nag-switch po kayo ng browser, for example, for some reason you're using a Microsoft Edge and then you happen to use Google Chrome, hindi po mag-work yon unless otherwise na yung anong tawag dito, yung email address naka-login dun sa same browser. Yun dun niyo po mabubuksan yung dashboard po ninyo. Kapag ibang email ang ginamit ninyo, hindi niyo mabubuksan. Hahanapan kayo ng payment ng website ko. Okay? Forever na po namin ma-access yun kahit tapos na yung training. Yes, lifetime access po yun, Ms. Ruby. Okay? So, we still have 1 minute left. Wait natin yung iba. So, unlimited po yun. Okay. Let's go, let's go. We are now a minute away from yan, umpisa na natin. And I'm gonna share my whiteboard tonight, no? And let me know if you can see it. By the way, before I share my whiteboard pala, I'm gonna ba't naghahang tong aking nangyari? Clear ba yung ko, guys? Yung audio ko kasi baka mamaya naglalag. Mabagal ang aking internet yata. Anyhow, bago ko i-share yung whiteboard pala, I'm gonna head over dito sa eto. Sino, guys, yung nakita yung ad na to? Eto, let me know in the chat. Sino yung nakita yung ad na to in their newsfeed? Type yes in the chat or me. Ayan, so marami. Si Miss Ruby, si Mayel, Dre, Angelo, Alfe, Jay Soriano. Okay, ang dami. Alright, so pag-usapan muna natin the Facebook auction, how the Facebook auction works, no? Para mas maintindihan po natin, paano po ba kayo charge ni Facebook in terms of your budget, no? Pag in-spread na yung budget sa auction, ang layman's term po ng auction is bidding.
Now, binibid po ni Facebook yung budget ninyo so that your budget can be distributed to different placement o yung ad placement na tinatawag. Pwedeng makikita yan sa newsfeed, pwedeng makikita yan sa Reels, pwedeng makikita sa right column, sa audience networks, etc. etc. Now, let's assume guys that we have a 10 million na audience size, no? And out of 10 million na audience size, it's being divided into different segment of audience. Although they belong to the same anong tawag dito? They belong to the same audience. For example, yung audience na target mo is, let's say, mahilig sa food, no? Mahilig kumain. Anything about food, let's say mga mukbang videos na yun ang pinapanood niya madalas. So they belong to the same audience, but it's being categorized in a different segment. So basically, again, let's assume it's a 10 million na audience size. When you select awareness, you're telling Facebook to find more people who are likely to remember your brand, no? Tinatawag din itong brand recall lift na tinatawag. So yung potential na makakaalala ng brand mo. And awareness campaign, basically the cost per 1,000 impressions, yung metrics na yon, yung CPM, ang tawag dito CPM, cost per mille or cost per mille. I believe it's a French word that's equivalent to cost per 1,000 impressions. Yun po kasi yung unang charge sa inyo ni Facebook, yung per 1,000 impressions. Sa bawat 1,000 na nakakakita ng ads po ninyo, you are being charged regardless kung may nag-message or wala, kung may bumili or wala, pero 1,000 impressions po yung binabayad po ninyo kay Facebook. Now, yung CPM po na yon, pag sinelect niyo yung awareness, very cheap po ang cost per 1,000 impressions na yun. Makakita kayo dyan ng piso, 10 piso na CPM. So, ito yung pinakamababa. You're telling Facebook to find more people na to have a very lowest cost per 1,000 impressions. Now, when you select traffic, just below awareness, you're telling Facebook to find more people who are likely to click your link papunta dun sa website mo. No? Ayan po yung inuutos nyo po kay Facebook because Facebook is a data machine and Facebook hindi niya alam kung ano yung gagawin niya unless otherwise ituro mo kung ano yung gusto mong gawin na action based doon sa anong tawag dito, doon sa gusto niyo mangyari. Now, on the third one, when you select engagement, you are telling Facebook to find more people who are likely to engage with your page. Basically, mababa din ang CPM nito. Itong tatlo na to, awareness, trafficking, engagement, they have a similar CPM. No, mababa ang CPM. But on this case, yung pangatlo, you are telling Facebook, find more people who are likely to engage. Mag-comment, like, and shares, message, video, watch your videos. So, kaya makakakita ka dito na maraming engagement, how, interested. So, yun yung makukuha mo ditong mga users. When you boost a post, no, yung mga nandito na nagsabi nung day one na they only know how to boost a post. When you boost a post, ang default po nun is engagement. No? Pag nag-boost post kayo, default po nun engagement, inuutusan niyo si Facebook to find more people who are likely to engage with your page. Mapapansin mo dito, may mga ilan na bibili sa'yo. So, kaya yung mga dollar sign, meron po siyang dollar sign po dyan. And then may mga clicks and then may mata. So, ayan, medyo nagkakaroon ka na ng sales dyan. Okay, on the fourth one, yung tinatawag na leads, you are telling Facebook to find more people who are likely to provide their information. For example, you want to collect information like mobile number, email address, full name, city, etc. etc. So, ang tawag naman dito, optimized CPM or yung OCPM.
Mas mahal po ang cost nito in terms of cost per 1,000 impressions. Bakit? Kasi ito po yung mga may historical data na users ni Facebook na nag-provide ng information nila in the past. So mapapansin mo papaliit sila ng paliit, no? Parang yung funnel na 'to or yung embudo, paliit sila ng paliit tapos nagkukumpulan na sila sa baba. Now, let's go to the sales na part. When you run Facebook ads, you are telling Facebook to find more people who are likely to make a purchase, especially if you are in the e-commerce space, may website ka and then nagbebenta ka ng produkto sa website, you are telling Facebook to find more people who are likely to make a purchase. Again, optimized CPM po siya. Kaya siya OCPM. Itong dalawang ito, mahal po ito talaga. Kapag tinignan niyo yung reporting column sa Facebook Ads Manager po ninyo, ang cost per 1,000 impressions po nito averaging between 250 pesos to 350 pesos to show your ads to 1,000 people. No, unlike dito dun sa awareness, traffic and engagement, makakita kayo diyan ng mura na CPM, 5 pesos, 20 pesos, 10 pesos, ayan. Kaya niyang i-generate 'yon. Now, let's move to this diagram or this demonstration. Let's assume na ikaw si advertiser A, no? And kalaban mo, competitor mo si advertiser B. Then bago ka lang na advertiser, bago ka lang nagbo-boost ng post mo or bago ka lang nag-a-ads kay Facebook and then you are spending let's say 100 pesos per day, no? And si advertiser B, ganun din yung budget niya, 100 pesos per day. Mapapansin mo dito, ang tina-target mo na audience is tier 1 o yung tinatawag na low hanging fruit. Ano ba meaning ng low hanging fruit? Ang low hanging fruit po is, let's say for example, meron kang apple tree, and then ito po siya, yung mga kayang abutin nung kamay mo. Kasi pag tumayo ka dito sa puno na 'to, yung kayang pitasin ng kamay mo, sila po yung low hanging fruit. Sila po yung, anong tawag dito? Sila yung mas mura ang presyo. The more you reach more people on top of the tree, it becomes more expensive, no? Imagine niyo kung tig sa 10 piso lang yung nasa laylayan nito, bandang gitna baka magiging 25 na yan, ito nagiging 50, et cetera, et cetera. Now, mapapansin niyo ganito itsura niyan sa auction. This is just a representation po, no, hindi ito yung eksaktong, anong tawag dito, loob ng auction, but this is just a representation. Now, when you run an ad and then mapapansin mo dito by the time anong tawag dito, na-run mo yung ads for a couple of days or weeks, doon sa ad set level meron kang makikita doon na learning limited. Okay? Kasi ang ibig sabihin po noon, wala nang maibibigay si Facebook sa'yo na conversions. Ito yung mga potential na bibili sa'yo, yung may mga dollar sign. Sinasabi sa'yo ni Facebook, wala na akong maibibigay sa'yo na conversions. It's either mag-i-increase ka ng budget, no? Kung dati 100 pesos ka tapos ang cost per result mo or cost per message mo is 10 piso, mag-increase ka ng budget para mas marami kang makuha na inquiries or makuha na sales. The problem is when you increase the budget, the cost per result also increases. So kung dati 10 piso lang yung binabayad mo, more or less kapag nag-increase ka ng budget, sinabi mo kay Facebook, okay, mag-spend na ako ng 1,000 pesos na budget per day. Ngayon, let's assume na si advertiser B, sabi niya rin, I'm gonna spend 1,000 pesos per day then, and gusto kong tapatan yung bid ni advertiser A, yung bid mo. Okay, so mangyayari po nun, hindi naman nag-aaway, nagko-compete kayo doon sa same audience sa auction. No? Kung tier 4 or tier 5 na yung tina-target po ninyo na audience, both of you are competing against each other. Now,
what's gonna happen is if you increase more, no, sasabihin mo, gusto ko ng mas maraming inquiries, gusto ko ng mas maraming sales. Ang mangyayari po noon kung nagbabayad ka ng 20 pesos before or 30 pesos before, normally mag-i-increase po talaga yung cost po niyan. Kasi madami na rin po, imagine niyo marami na rin po yung nagbibid sa same audience on top para siyempre gusto nila mas maraming inquiries, gusto nila mas maraming sales. So nagko-compete na po kayo diyan doon sa taas dahil mas marami na rin po yung audience na pwede nyong matarget ng ads po ninyo. But the problem is if I go back here, titingnan nyo yung bottom, no? Anong napapansin nyo sa bottom panel or bottom nung imbudo? Out of 10 million na audience size, andun po siya, hindi naman siya ganoon karami. So imaginein mo lang ito, 7 million itong taas, tapos sabihin mo ng 2 million itong nasa baba, tapos divide mo na lang ito for the rest of the remaining number of audience size. So, ibig sabihin, kukonti yung audience na posibleng bumili sa'yo, but the problem is, maraming nag-a-advertise to compete with the same audience. Okay, ganun po siya. Ngayon, if I'm going to make a whiteboard presentation, yung umpisa natin kanina. Wait po natin mag-load yung whiteboard po natin. Ang bagal ngayon. Nangyari. Mabagal mag-load ang aking whiteboard. Let me know guys kung nag-open na yung whiteboard ha. Type yes in the chat kung nag-open na yung whiteboard. And I would want you guys to, ako lang magdo-drawing. Oh, wag mo na magdo-drawing. Ako lang magdo-drawing. Yun, visible na yung whiteboard. Thank you so much guys for confirming. Now, sige. Gawa tayo ng ano dito, ng example. So let's say for example, ito si Miss, hanap tayo ng example. Si Sir Carl, no? Pangalanan natin to, Sir Carl. Yabut. Yan, Sir Carl. Okay, tapos si Sir Carl, let's say for example, mahilig po siya sa food. Mahilig siya sa pagkain. And yun po yung interest po niya, food. Okay? And then gawa tayo ng si Miss Beth. Si Miss Beth is advertiser A. No, A, Miss Beth, and si Sir Ben is advertiser B. No? Advertiser B. And po siya. Beth and Ben, parang Ben and Ben. Beth and Ben. So let me just parang magkatunog no. Okay. Ngayon, sabi ni advertiser A, Facebook, I am willing to target. Targetin mo si yung mga katulad ni Sir Carl na mahilig sa food, and I'm willing to spend 500 pesos per day. No? 500 pesos per day na budget. Oops, wag mo munang magdo-drawing po. Wag mo na magdo-drawing, ako muna magdo-drawing. Tapos, ito naman si advertiser B, si Sir Ben. Sabi niya, Facebook, gusto ko rin targetin mo si mga katulad ni Sir Carl na mahilig sa food. And I'm also willing to spend 500 pesos per day na budget, no? Per day. And let's assume na itong dalawang advertiser na to, sabay silang mag-run ng ads at 12 midnight, no? And then what's gonna happen is, ipapakita po ni Facebook yung ad ninyong dalawa sabay. Kasi sabay kayong 12 midnight nag-launch ng ads, di ba? And you also have the same budget. Ang mangyayari po nun, by midday, magkakaroon na po yan ng cost kung magkano yung i-charge sa inyo ni Facebook na CPM, yung cost per 1,000 impressions. Let's say for example, si advertiser B, 250 pesos ang charge ni Facebook. And then si advertiser A naman, sabihin natin nasa 250 pesos din.
But over time, sa buong maghapon, napansin ni Facebook na yung ads po ni advertiser A ay mas maganda. Nagkakaroon siya ng engagement, conversions, marami yung nagme-message, marami yung nag-i-inquire, maraming bumibili. And ang mangyayari po noon, i-reward po ni Facebook yung ads po ni advertiser A. Okay? Magkakaroon po si advertiser A ng reward in terms of the cost. So kung dati nagbabayad siya ng 250 pesos per 1,000 impressions, bababa po ito. Magiging let's say 200 na lang siya, magiging 150 and so on and so forth. So nagkakaroon siya ng reward. Pag bumaba yung cost per 1,000 impressions, pag bumaba yung cost per 1,000 impressions, tataas po ang number of impressions. Ibig sabihin po, pag tumaas ang number of impressions, mas marami yung mag-i-inquire, mas marami yung magre-react, mas marami yung potential na bumili ng products or services mo. Now, on the other hand, kay Sir Ben, ibig sabihin, yung ads po niya ay hindi masyadong engaging, walang masyadong bumibili or walang masyadong nagko-convert. Ang mangyayari po noon, ipi-penalize po ni Facebook ang iyong ads. Magkakaroon ka po ng anong tawag dito, opposite na mangyayari kung kabila nire-reward, ikaw naman pinipenalize ka po ni Facebook. Ang mangyayari po doon, kung dati nagbabayad ka 250 per 1,000 impressions, magiging 300 na po yan, magiging 350 and so on and so forth. So, tataas po yung cost mo. Kapag tumaas ang cost, bababa ang number of impressions. Pag bumaba ang number of impressions, kokonti yung magme-message, kokonti yung manonood ng videos mo, kokonti yung magre-react doon sa ads na pinapakita po ninyo. Ngayon, meron pong tatlong parameter or meron po tatlong grading system sa Facebook. Now, kapag mababa ang grade mo kay Facebook is bibigyan ka po niya ng grade na below average. Okay? Kapag kapasok naman po sa standard ni Facebook yung pinapakita mo, magkakaroon ka ng grade na average. Okay? Tapos, kapag okay naman yung pinapakita mo na ads, magkakaroon ka po ng grade na above average. Ngayon, bakit po nangyayaring ganon na anong tawag dito? Tumataas yung cost mo. Kasi yung inventory or yung inventory ni Facebook para ipakita yung ads doon sa target audience, nag-aagawan kayo and then mamimili si Facebook kung kaninong ad ang mas ipapakita. Paulit-ulit kong sinasabi na wala po sa targeting po ninyo yung solusyon. Nasa ad level po ninyo yung solusyon so that you can win the auction. Okay, para at least sino dito guys yung nag-enroll sa akin or nag-enroll na rin sa ibang course creator, by the time na nag-engage kayo doon sa ad nila or doon sa ad ko, maraming lumabas na katulad ko, no? The moment you engage, ayan si Julius, si Hero, ayan. So ibig sabihin po kasi noon guys, you have a similar behavior na na-capture ni Facebook as initial data. And ang mangyayari po noon, dahil po madami na kaming advertiser na nag-aagawan sa attention po ninyo. Okay, lahat po na nasa Zoom, no? Kaming mga course creator, nag-aagawan kami sa attention ninyo sa auction. So we are putting our money so that our ads can be shown in front of you. But the problem is, ang tawag dito, sa dami namin na nag-a-advertise, mamimili na lang si Facebook kaninong ad ang mas relevant sa inyo. Ganun po yon. Kaya po wag kayong magtataka kung bakit biglang dati yung yung number of messages po ninyo ganun karami. Tapos unti-unti kahit na ini-increase niyo yung budget po ninyo,
parang mapapansin niyo halos gano'n pa rin yung ano, yung inquiries po ninyo. Bakit ano nangyari? Tumaas naman yung budget ko, pero yung number of messages ko, it's either maintain pa rin or bumababa. Tingnan ninyo yung CPM ninyo. Ibig sabihin nun, baka mamaya yung CPM ninyo is tumataas ng tumataas, pene-penalize kayo ni Facebook in terms of your ad because it's not relevant to your target audience. Mas halimbawa doon sa explanation ko na yung explanation ko dito kay anong tawag dito kay Miss Beth tsaka kay Sir Ben, yun nga mas binibigyan ng favor ni Facebook si Miss Beth doon sa ads niya at ah, kumbaga nade-detect ng system o ng algorithm ni Facebook na ito yung mas relevant as compared doon sa ads ni Sir Ben. Kaya po nangyayari, nagkakaroon po ng anong tawag dito nagkakaroon ka ng penalty or nape-penalize ka in terms of your budget or your ads to be being shown with your target audience. Ngayon, tingnan po natin ano po itsura niyan doon sa Ads Manager, yung sinasabi ko po sa inyo na grading system po ni Facebook. Let's find an ad account here so that you will see a good example ng grading system po ni Facebook. Wait lang I'm gonna find a good hanap ako dito ng ano saan yan? Teka lang. Ito yung example para makita po ninyo. Okay. I'm gonna share my screen and ito po siya. Yung pagdating niyo po sa ad level, ito yan, di ba? Tatlo yan. Campaign level, ad set level, tsaka ad level or ads level. Ito po yung tatlong sinasabi ko sa inyo na grading system. Kapag halimbawa ito, below average, ibig sabihin po nun yung quality ng ads mo is below average. You need to improve the quality of your ads. Ngayon naman, ang tinatawag naman na engagement rate ranking, ito naman po yung anong tawag dito, yung metric wherein sinasabi ni Facebook na yung engagement ng ads mo, hindi, walang masyadong nagko-comment, walang masyadong naghahaw interested. So wag niyo pong i-ignore yon yung mga nasa comment section po ninyo, na, yung mga nag-message ng how or nag-comment ng how doon sa ads po ninyo, wag niyo pong i-ignore yon kasi kapag in-ignore po ninyo yon, hindi po magkakaroon ng magandang engagement rate yung inyong ads. Or for example, may nag-inquire sa Messenger, hindi nyo po ni-replyan, bababa po yung engagement rate po ninyo. Okay, magkakaroon po siya ng below average. No, so yun po yung tingnan mo to, puro below average tong itong section na to. Ngayon, ito naman average lang. Ibig sabihin pasok lang sa standard ni Facebook. Better kung makikita mo puro to above average, no? Hanap tayo ng above average, puro below average siya, oh. Ayun, oh, meron siyang above average. Ibig sabihin, okay yung ad na pinapakita, quality yung type of ad na pinapakita, and then sa conversion rate ranking naman, ibig sabihin kung ano yung ino-optimize mo na campaign, let's say, nagme-messaging campaign ka or website conversions, makikita mo dito na average naman siya, pasok naman, below average. So, yun yung mga ibig sabihin, yun yung mga kailangan mong i-improve sa ads mo. No, hindi mo siya dapat ipagwalang bahala na anong tawag dito? Puro below average yun. Kasi pag puro below average yun, most likely tatalunin ka ng ano mo, ng competitor sa auction. At magkakaroon ka ng mas mataas na cost per result kasi yung ads mo hindi siya binibigyan ng importansya ni Facebook at yung competitor mo yung mas pinupush kasi mas engaging, quality, and converting. Yung tatlo na yun. Okay? Yung sinasabi ko po sa inyo kanina na ang tawag dito, yung kailangan mong
mag-increase ng budget kasi ito po yung reason po behind bakit kailangan mo mag-increase ng budget. So, if I'm going to share my screen, okay, let's say for example dito sa ad set level, tingnan nyo to, halimbawa maglagay ako ng, isi-switch ko to switch to original audience options, use original audience. Tapos, ita-type ko dito yung let's say food. No, food. Kasi yun yung ano ni Sir Carl, no? Yun yung interest niya. According to Facebook, the estimated audience size is about 45 million to 53 million. Yun yung audience size na estimated ni Facebook doon sa interest na to. Now, if you were to put a budget na let's say 100 pesos, okay? If you put a budget of 100 pesos, ang sabi ni Facebook sa iyo dito sa bandang yung section na to, ang estimated daily results in terms of reach nung budget mo na to na 100 pesos is between 1,800 to 5,200 reach. And sabi naman dito doon sa baba, link clicks is about 38 to 110. Let's say palitan natin yung conversion event. Teka lang Bakit link clicks yun? So palitan natin ng let's say number of conversions. Yan, number of conversions. Data set. Yeah. Conversion event, let's say purchase. Yan. So number of conversions, sabi ni Facebook dito, based on your budget, between 1,900 lang saka 5,500 yung kayang i-reach ng budget mo na 100. As soon as na-maximize na ni Facebook yung reach na to, makikita nyo po dito sa Ads Manager, it says learning limited. Ano? Pagdating nyo dito sa ad set level, makikita nyo tong kulay orange na to. Learning limited. Ang ibig sabihin po nito, wala na siyang halos maibigay sa iyo na conversions. Kaya po, nagkakaroon po siya ng learning limited na tinatawag. Ang gusto po kasi ni Facebook, magkaroon ka ng at least 50 conversions within the 7-day period. But the problem is, kung ang budget mo kasi is 100 pesos lang, okay, or 105 yan, 100 pesos, hindi mo makukover yung 50 conversions in 1 week, mahihirapan ka doon. No? Meron po akong ginawang framework, ang tawag ko dito, 100 pesos Facebook Ad Strategy Framework. If you visit my website and go to the forum section, okay, type nyo lang po dito 100 pesos. Ayan, meron ako ditong ginawang ebook. Just click the download button. Mapupunta po kayo dito sa ebook po na to. Nilagay ko po dito yung step by step on how to test your campaigns using the 100 peso budget. So ang transition po noon from 100 peso budget to 1,000 peso budget, no? 100 pesos, ayan. Pag in-scale mo po siya, magiging 1,000 peso budget na po yan. Ito, scaling, validate ABO, and then validate CBO, 1,000 pesos na po yan. And then by the time na you were able to check the cost per result or yung ideal cost per result, no, ito naman po yung ginagamit kong scaling method, yung cost cap campaign. And lastly, ito po yung last na ginagawa ko, daily unique reach para to get more people at the lowest cost per 1,000 impressions. So ganyan po yung itsura niya. You can download this one. I'm gonna send it over sa chat box. No? Ito po siya. You can download or you can visit my website and download the 100 pesos Facebook Ad Strategy Framework. Okay? Now,
Going back dito sa Ads Manager, yun po yung sinasabi na learning limited because hindi na kaya ni Facebook na magkaroon pa ng conversions based doon sa current budget po ninyo. Ngayon, if I were to increase the budget, for example, kanina 100 pesos, di ba? Pansinin niyo po ito, 1,900 to 5,500 na reach, ang potential reach na kayang targetin ng 100 pesos ninyo. If I were to increase this to 1,000 peso budget, pansinin niyo to ayan magiging 19,000 to 55,000 reach po ang kaya niyang abutin based doon sa 45 million na meron ka. Okay, yan lang yung kayang abutin ng budget mo so that you were able to have at least 19,000 to 55,000 reach. Ngayon, magtingnan natin kung magkano ba yung budget na kailangan mo para ma-reach mo yung 45 million na katao. Sabihin natin 100,000 na budget. Tingnan natin. Ayun, ang reach niya is 1.4 million to 4 million pa lang ang kaya niyang ma-reach doon sa budget mo na 100,000. Ibig sabihin, ganito na kalaki yung budget mo, out of 45 million na estimated audience size, ito lang yung kayang i-reach niya. Tingnan natin, magdagdagan pa natin. Sabihin natin 1 million. 1, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ayun. So, ibig sabihin, kung nag-spend ka ng 1 million per day, ang kaya lang i-reach noon is between 9 million to 26 million na katao out of 45 million. So, ganun po yung ibig kong sabihin in terms of your budget. Kaya po siya naglo-learning limited kasi nga yung 100 pesos mo, umikot-ikot na dito yung ads mo. Nakita na yung ads mo ng about 5,500 na katao. Make sense? Nagets po yung how the Facebook auction works. Unang-una, your ads are being shown to your target audience. Then, kapag hindi po relevant or mas engaging po yung sa competitor po ninyo, your competitor will get more inquiries over you. Okay? Let me go for the question and answer portion natin. Check po natin sa pinakataas. Yung mga naiwan pa ako dito. Si Ray, so dapat maganda ang ads mo para maraming engagement and mas mag-earn ng reward. Yes. So, bottom line, yung ads mo po ang solusyon kung paano ka magkakaroon paano ka mananalo sa auction. Okay? Doon, yun po yung pinaka pagtuunan niyo po ng pansin in terms of your effort kasi yun yung mama-maximize po ninyo yung budget po ninyo kapag yung ads po ninyo ang mas interactive, maraming engagement, maraming conversions ang potential na makukuha mo. Effort din pala talaga pagdating sa creatives, yes. Yun po yung sagot sa mga tanong po ninyo. Halos lahat lumalabas ads. Okay. Si Ruby, is there a way we can make sure that we have a good ad para ma-make sure na we get rewarded and not penalized, hence getting more audience, or is it FB control? You can control it, Miss Ruby. Number one, yun nga, tama yung sagot ni Ray. I'm not sure kung Miss or Mr. Attention grabbing na creatives, and it solves a problem. No? Kumbaga may specific na target audience ka and anong tawag dito? Ilalagay mo yung sarili mo doon sa target audience mo. Ano ba yung mga pain points nitong target audience ko? Ano ba yung mga dreams and aspirations nitong target audience ko? Kaya napaka-importante po na magkaroon ka ng market research so that alam mo yung pain points nila, paano mo atakihin yung ads mo, paano atake yung gagawin mo so that mag-stand out yung ads mo sa auction and mas bigyan ka ng favor ni Meta to show your ads to more people. Okay? Gagawin natin tomorrow, maggagawa tayo ng short ad copy that attracts your audience attention. Okay?
Informative. Yes, dapat informative. Pwede 'yon. Ako ang go-to anong tawag dito? Ang go-to strategy ko when it comes to creating creatives, it should be educational or entertaining, no? Mapapansin mo kapag binisita mo yung Facebook page ko, pinili ko yung educational, or informative, yung I'd rather put informative content so that people will be engaged and try to pay attention to what I'm about to say dun sa videos ko. No, informative po siya. When you are selling something, it could be informative or entertaining. So, I'm not sure kung kilala nyo si nakalimutan ko yung pangalan, yung nagbebenta sa TikTok ng Jomar Yi ba or Lee? Yung anong tawag dito, nagbebenta, sumikat siya doon sa sa payong. O itong payong na to, sabi niya, para kang hindi na grade 5, sabi niya gano'n. Hindi mo pa bibili ito, matibay itong payong na to. So doon sa way of promoting niya the product, it's more of entertaining, no? Pero kung yung way of promoting mo nung payong is parang traditional way of promoting it, I don't think magkakaroon ka ng views na maganda and engagement. Ang ginawa niya, pinalo-palo niya yung payong and ayun, marami siyang benta, doon siya sumikat. So, it could be educational or informative or entertaining. So, yun yung iisipin niyo kung ano man yung industry na meron kayo ngayon. Let's say for real estate industry, you can go for the informative side or educational side. What are the things that you need to know before investing in a real estate or a property? So in that sense, people will pay attention because you are being perceived as the expert of your industry. So when you lay down, let's say 5 things you need to know before investing in a condo, people will pay attention because hindi naman nila alam yun, ikaw yung mas nakakaalam dun eh. No? Or let's say nasa insurance industry ka, life insurance, what are the things that you need to know before investing? Let's say, ano pagkakaiba niya sa mutual funds versus sa yung pag nag-invest ka sa life insurance, anong pagkakaiba niya sa stocks, yung mga et cetera. So, dahil ikaw yung mas nakakaintindi kung anong industry meron o nasaan ka or meron ka, kailangan informative or educational, or it could be kung talagang medyo kengkoy ka ng konti, lagyan mo ng konting comedy and people will pay attention, no? So either of the two. When is the best time to run the ad? Sir Ryan, preferably 12 midnight when you are testing. But if you have a good momentum already, you can run ads any time of the day. Kapag ka nag-i-scale ka na, any time of the day pwede na yan. Bakit po wala lumalabas sa ad set level yung rating? What do you mean rating? Wala po sa ad set level, Sir Carl. Nandoon po sa ad label. Nandoon po sa ad level yung rating po, yung inyong grades, no? Or yung nga rating. Sa ad level po kayo pumunta, nandoon po 'yon. Ang makikita niyo po sa ad set level is yung learning limited. Hi coach, can you make a course on FB ads real estate please? Pwede naman, but pag-isipan ko. Focus on real estate kasi I'm also I'm also a real estate agent, so I don't think that's gonna be a good kasi magkakaroon ng conflict of interest na siguro 'to. Nandito yung boss ko nakikinig eh. Hi Miss Ning. So, I'm not sure, pag-usapan namin kung pwede akong gumawa ng course about real estate. But I don't think, siguro, if I create a course for real estate, ang magbe-benefit na una, yung team ko muna before, unless otherwise, kayo po, Sir Ruel, pareho tayo ng company, then yes, you will benefit from that course. No, pwede po, gagawa ako specific course for real estate agent.
dun sa team po natin. But kung ibang company po kayo, I don't think kayo po yung mauna. Doon po muna sa team ko, ka-teammate ko muna. Si Doc Roca, lugi sa ads, yung hindi maliwanag at kulang sa effects. Yes, so medyo meron kayong disadvantage kung halimbawa yung ads po ninyo ay hindi po siya engaging, walang nagko-comment, walang nag-i-inquire, hindi pinapanood yung videos nyo kasi importante po yun Doc Roca na in the first 3 to 5 seconds of your videos, kailangan nakuha mo na yung attention nila. Importante na meron kang magandang hook for them to be able to pay attention for the rest of your videos. Kung meron kang, let's say, 45-second video ad, within the next 45 seconds, dapat meron sa beginning ng videos mo may hook, sa gitna nabigay mo yung nalatag mo yung pain points nila, and sa dulo ano yung solution doon sa problema na meron sila. So dapat ganong sistema. Si Amadeus, safe to say po ba, Coach, that CPM is an indicator of how tight the competition against other advertisers? Yes. So doon mo makikita, dito po kasi sa Pilipinas, ang average cost per 1,000 impressions, Sir Amadeus, is between 250 pesos to 350 pesos. Kapag medyo highly competitive yung industry mo, makakita ka dyan ng mga 500 to 700 pesos. Lalo, especially kung yung audience size mo is hindi ganun kalaki. Let's say, for example, nasa 100,000 lang. Ideal audience size is between 2 million to 10 million sana. But if you have an audience size of about 100,000, ang cost per 1,000, asahan mo na ang cost per 1,000 impressions nun ay sobrang mahal. Okay, baka makakita ka ng impressions dyan na ng CPM na 500, 700. So, ganun po siya. Sa US naman, ang average cost per 1,000 impressions is between $15 to $25. Yun po yun sa US. Sa real estate industry po, Coach, anong campaign po mas effective gamitin? You can test both engagement and lead generation po, Miss Marilyn. Which works best, image or video ad? Sir Hero, test both. Ang tawag ko doon, ABT, always be testing. Okay, never assume, always test and verify. Okay, Master Hero, never assume, always test and verify. To add din po sa tanong ni Hero, mas mahal po ba ang video versus image? Depende po. Always test and verify. There are times that yung videos ang mas mura. There are times na vice versa, mas mahal yung videos, mas mura yung image. So, anong sagot doon, Sir Julius and Sir Hero? Always test and verify and then compare the results between the two. Paano po maging automate yung reply AI? Okay po ba yan? Yes, you can purchase some tools sa market. Maraming nagpo-provide ng AI tools or ng automations. Yung kay Coach Braille Abduhan, pwede nyo gamitin yun. Ano ba mas maganda, lifetime or daily budget? Ako hindi ako nagla-lifetime budget. Daily budget ang ginagamit ko, Miss Mayel. Miss Faith, ano po ba ibang pwedeng gawin sa Learning Limited kapag set na ang budget ng client? Pag nag-Learning Limited, pabayaan mo lang, Miss Faith, no? Pabayaan mo lang for as long as the ideal cost per lead is within your ideal cost. Halimbawa, nag-set ka ng ideal cost ng cost per message or cost per lead ng 30 pesos. So kahit nag-Learning Limited na po siya, pabayaan mo lang siya for as long as na ang cost mo is within your ideal cost. Kapag umakyat na po siya ng 40 or 50 pesos, dahil lagpas na siya dun sa ideal cost mo, yun na yung time na papatayin mo na siya. Pag-uusapan po natin yan on day 5. Ano, Miss Faith? So, yun po yung sagot ko dun sa tanong po ninyo. Learning Limited, pwede ka po mag-scale po dyan. You only need to duplicate the same ad set and create a new campaign with a much higher budget. Okay, si Miss Eva, ask ko lang po if pwede ko ma-request yung day 1 lecture. Di po ako naka-attend kagabi. Nandoon po sa email po ninyo, nandoon po yung instructions, Miss Eva. Just watch the day 1. Kahapon nag-send kami ng email.
I'm sure na-receive mo yon kasi nandito ka sa Zoom. Hindi ka makakapasok ng Zoom kung hindi mo na-receive yung email po namin. Make sure na i-check mo din yung spam folder kasi baka mamaya sa spam folder po siya pumasok. Andun po yung instructions. Okay? Kapag hindi nyo po makita, just send us a message sa page po namin para ma-assist po namin kayo. Okay? So, yan. Tama po. Jomar Yee nga po siya. Hindi siya Lee. Jomar Yee yan. So, maraming paraan guys para magbenta ng products or services nyo. You just have to be creative. Kaya po siya tinawag na ad creatives because you have to be creative. Okay? Kumbaga, you have to be creative enough to get or to attract their attention, to get their attention para manood sila ng videos mo. Kung nakakatuwa yung videos mo, papanoorin ka talaga kasi comedy ka eh. 'Di ba? So, and then by the time na ako nga no, bumili na lang kaya ako nung ano na to, nung payong na to. So, mapapabili ka kasi natuwa ka unang-una doon sa influencer na nagbebenta ng payong. So, kanino ka pa ba bibili? Doon sa kanya na. How long should ads be? Is it better to keep them under a minute or make them longer? Sir Marvin, this is a good question, no? Ang ginagawa ko is yung ads dapat hindi siya bababa ng 15 seconds para pasok siya doon sa video through plays. So, gawa ka ng ad between yung starting 15 seconds, 30 seconds, 45 seconds, 60 seconds or yung 1 minute. Tapos kapag yung medyo anong tawag dito, medyo may kamahalan yung binibenta mo, kailangan mo ng mas mahabang video doon sa VSL na tinatawag, yung video sales letter. Mas mahaba yung explanation mo doon. Okay, kasi hindi po basta-basta bibili yung target audience ninyo kung hindi nila naintindihan po yung binebenta po ninyo. Especially kung millions of pesos yung binebenta nyo. Katulad yan sa real estate, as financial advisor, kung nagbebenta ka ng let's say nagbebenta ka ng tawag dito ng ano pa ba yung mga mahal na nagbebenta ka ng yate. So kailangan mo ng mas mahabang explanation. So mas mahabang video ang kailangan mo doon. Bakit may ads na ang ganda talaga pero does not give good messages? Puro si nanay and tatay ang nag-i-inquire. Kasi po, Miss Carla, kaya ako kung titingnan mo yung mga videos ko sa page ko, hindi naman siya ganun ka-quality. Actually, sinut ko lang sa phone yun eh. Hindi naman siya high quality videos eh. Pero I make it to the point na yung videos ko maganda yung ad copy, maganda yung in the first 3 to 5 seconds, nakuha ko na yung attention nila. And then, may sinusolve akong problem nila. So, walang kwenta yung magandang ad, yung super quality ng ad, yung super crisp, kung walang saysay yung laman ng ad. Okay? Kung wala, parang you attract what you are or you attract kung ano yung klase ng ad na pinapakita mo, yun yung ma-attract mo na audience. Okay? So, yun po yung sagot ko dun sa yun sa tanong po ninyo, Miss Carla. Okay? Probably you are selling to everyone. Yung ads mo parang gusto mong ibenta para sa lahat. So, wala kang specific target audience na pinapatungkulan ng ad mo. So, parang kung sino-sino na lang yung talaga yung kung sino-sino na lang yung mag-i-inquire. Pati senior citizen, yung mga hindi naman interesado, yun. So, real estate po, hindi po ba makaka-apekto sa relevance yung informative ng post ko tapos may ibang post na Kenkoy fan? Hindi naman. Dre Sota, depende sa personality mo, no? Baka mamaya kasi pinipilit mo maging Kenkoy or maging funny na hindi naman yun yung personality mo. So, choose between the two, funny ka ba or informative?
no? Kung informative, kung hindi ka funny, doon ka sa informative, no? Kung tingin mo naman na you can pull it off, na mag-comedy, o di mag-comedy ka, walang problema. Okay? Tsaka makikita mo naman yun you test and verify. So, gawa ka ng video or gawa ka ng ad na funny, gawa ka ng ad na informative. So, test between the two, and makikita mo sa dalawa ano yung mas engaging, ano yung mas nagkakaroon ng engagement, ano yung mas nagkakaroon ng inquiry. Then mabe-verify mo na yun, yung funny yung yung nagkakaroon ng engagement. O di dun ka na sa funny. Kahit na iniisip mo sa sarili mo hindi ka naman funny. So, yun yung nagkakaroon ng engagement. Di tuloy mo na. Kasi may data ka na eh. Ad set versus ads, anong difference? Sa ad set, nandoon po yung budget po ninyo, yung audience po ninyo, yung time and date nung ads kung kailan nyo ilo-launch yung ads po ninyo. Sa ad level, nandoon naman po yung creative po ninyo. Nandoon yung headline, nandoon yung video, nandoon yung copy. Okay, Miss Carla. Miss Marie, course na lang po ng location-based business. Sorry, hindi ko gets. Course na lang po ng location-based business. Yung ibig sabihin, you want me to create a course for location-based business. I'm not sure kung tama yung intindi ko. Sa real estate, okay. Nasagot ko na to, Miss Marilyn, no? For travel agency, ano ba magandang campaign? You try to optimize lead generation or engagement campaign. Car sales industry, pwedeng lead generation or engagement. Kailan po mag-A/B testing? Kapag meron po kayong gustong i-test na combination, nor ain. Kung meron kayong gustong i-test na combination, halimbawa, image 1 versus image 2, gusto nyo i-A/B test, pwede nyo i-A/B test. What to do po when you are being penalized by Facebook? Stop the ad? Yes. Especially kung ang cost per result po ninyo is more than your expected or your ideal cost. Halimbawa, willing lang kayo magbayad ng 30 pesos and Facebook is charging you 50 pesos per conversions, di post mo yung ads kasi sobrang mahal na yun para sa'yo. Paano mo malalaman kung mahal yon? Pag-uusapan natin sa day 5 kasi you will gonna be using the Facebook ad calculator. Ray, ABO or CBO po, ano mas okay? Anong sagot ko dyan? ABT, always test, always be testing or always test and verify. Okay? Paano malalaman kung alin yung ad set yung winner? Malalaman mo kung meron ka ng ideal cost. Pag nalaman mo na yung ideal cost mo, malalaman mo kung ano yung winner. Nag-set ka ng ideal cost 30 pesos, yung ABO, Facebook is charging you 50, and yung CBO is charging you, let's say, 15 pesos, o di, yung isa yung mas winner. Pero dapat malaman mo yung cost mo kung magkano. Ilang days po after ma-advertise malalaman yung effective ad creatives? Pag na-reach mo na po yung 1,000 to 100, pag na-reach mo na po yung 1,000 to 1,500 impressions, Sir Neil Maata. Pag na-reach mo na yung sa reporting column mo, 'di ba, 1,000 impressions, pag nakita mo na doon 1,000 to 1,500, malalaman mo po doon kung meron ng result or wala pa. Pag learning limited, it doesn't mean na need na i-kill yung ad. Hindi po. Kung learning limited na siya, tapos pasok pa siya sa ideal cost mo, okay lang yon. Keep it kahit learning limited. Walang problema doon. If services po ang gusto lang ma-reach is yung sa area ko or city namin, paano masaset yun? Ganito po siya, MCP. Kung halimbawa, taga Cavite kayo, o di punta lang kayo dito sa, ito, yung, ito, locations, click mo tong edit, and then type mo lang Cavite. Alam mo, taga Cavite kayo. Ayan. Tapos, or Calabarzon. Or kaya Bulacan. Taga Bulacan ako, so, ayan, Bulacan. Or Baliwag, specifically Baliwag lang, ayan. So, yan po yan. Okay? Instagram ads, may lesson din kayo. Pag nag-run ka ng Facebook ads, you can select both IG or FB.
But if you don't want to, anong tawag dito, to advertise on FB, all you need to do, nandito kayo sa ad set level, punta ka lang dito, Brother Hero, click mo tong edit sa placements, no? Click mo yung manual placements, tapos i-uncheck mo tong Facebook, no? And then, pwede mo tong i-uncheck yung audience network, pwede mong i-uncheck yung messenger, or pwedeng both Instagram and Messenger. So, lalabas lang yung ads mo sa Instagram feed, sa Instagram profile, sa Instagram Explore, etc. So, yun dun lang po siya lalabas, no? How about po sa massage? How long po ang recommended? Anong how long po, Lidelma? What do you mean how long? How long to run your ads? At least 3 days minimum tolerance, 5 to 7 days maximum tolerance. Kung yun po yung tinatanong niyo, Miss Lidelma, no? Kung gaano kahaba, 3 days minimum tolerance, 5 to 7 days maximum tolerance, or 1,000 to 1,500 impressions, whichever comes first. Okay? Totoo to, kahit detailed targeting ng audience. Yan. Ilang ideal budget po sa pag-run, coach? 100 pesos. Yun po yung testing ko. Sa pag-test po ng ad set, okay lang rin po ba na detailed targeting, lookalike? Yes, pwede, Sir Marvin. Ano po ang possible errors kapag ad set error ang nakalagay na remarks doon sa delivery column at ads manager po? Ang possible errors po, Sir Marvin, kasi nagkaroon ng mismatch doon sa kamukha nito. Let's say for example, nag-run ka ng sales, no? Tapos, sinelect mo dito is, let's say, website, no? Website conversion location. Pero pagdating mo dito sa ad level, ang sinelect mo is, let's say, messaging app. Yun, possible na mag-ano yun, possible na mag-error yun. Ako kamukha nito, nag-error siya, di ba? To use Messenger inbox, please use the Facebook feeds placement. So, dahil nga ano ako dito, in-uncheck ko yung Facebook na platform, kaya po siya nag-error. So, ang mangyayari dyan, i-click ko yung, guys, yung error na yon, babasahin nyo lang kung ano yung error. To use Messenger inbox, please also select the Facebook feeds placement. So, pupunta ka dito sa Facebook feed placement para mawala yung error. Di ba? O kaya, pasok mo dito yung audience network, so errors has been resolved. Di ba? O yan, nawala na yung error. Ito naman yung nakikita nyo dito, based on how you've set up your ad set, you may not get any purchases. To fix this, consider making changes to your ad before publishing. Ito kasi, ibig sabihin po nito, you may not get any purchases kasi yung budget mo is mababa. 100 pesos. Pero wag mong problemahin yung 100 pesos na yon because I've tested it multiple times. Kahit 100 pesos may bumibili. Provided na yung ads mo, maganda yung ads mo. Ibig sabihin, engaging and converting and it solves a problem doon sa target audience mo. Kahit na 100 pesos, yan, mag-work yan. Okay? If an ad is rejected, how many times should I appeal? Once. Once lang. Kapag na-reject yung ad mo, meron kasi yung dalawang entity yung magre-review dyan. AI tsaka yung human. Anong tawag dito? Human intervention. Katulad natin, tao. Titingnan ng tao nung representative ni Facebook kung anong tawag dito? Kung pasok ba to or hindi. Most of the time, AI ang nagre-reject. So halimbawa, na-reject yung ad mo ngayon, nag-publish ka ngayon, na-reject. So most likely AI yon. Pag na-request review mo siya at na-reject ulit, huwag kang makulit. Huwag mo na siyang i-request review kasi most likely na-review na po yan ng humans. No, kasi magmo-multiple hits ka. Isipin mo,
Na-reject siya nung una, di 1 hit yon. Tapos nag-request review ka, o di 2 hits ka na. Tapos nag-request review ka pa, makulit ka eh. O di 3 hits yon. So 3 hit yung nangyari. Paano kung Sir Marvin meron kang 10 ads na reject? Yung 10 ads na yon, sinabay-sabay mo, na-reject siya ng sabay-sabay, tapos na-request review mo siya ng sabay-sabay, tapos na-request mo siya on the third time, ilang hits ka? 30. Di ba? Kasi 10 ads, 3 beses mo siyang na-request review, or 3 beses siyang nagkaroon ng rejection, you multiply 10, 10 ads times 3, that's 30 hits. So, 3 beses kang tinamaan ng hit. Or 'di ba pag nag-ano ka sa NBI, kumuha ka ng record sa NBI, "Sir, may hit po kayo." Ibig sabihin ng hit, meron kayong kapangalan na may record sa NBI or something like that. So, parang gano'n yung ibig kong sabihin na 30 times ka nagkaroon ng hits sa loob ng sa ads mo na sinubmit. Okey? Alin po ang more ideal sa real estate, kung yung page name ko ba ang pangalan ko ng developer ko or own branding ko po mismo, example, ABC Realty. Ganito po kasi Sir Dre ano, ah, if if you are someone na, ah, you can pull it off as like as if you are kind of type of influencer type, pwede yon na ini-name mo yung pangalan, yung page mo sa pangalan mo. Kasi yung page ko din naman, hindi naman din nakapangalan doon sa property na nire-represent ko, okey? Yung page ko nakapangalan sa branding ko, 'no. So, pwede po 'yun. Pwede mong gawin 'yun. More on parang lifestyle vlog, pwede 'yun. Ngayon kung, naka-name sa property na nare-represent mo or yung company na nare-represent mo, okey lang din naman. Pero I would suggest you comply with your ano, kasi ang meron po kasing ano nito, merong, advantage and disadvantage kapag ni-represent mo yung page mo as a company, okey? Number one advantage po nun, number one, okay, sorry, ulitin ko. Advantage versus disadvantage. So, unahin muna natin yung advantage. Kapag ni-represent mo yung company mo, um, ang advantage nun kung kilala talaga yung company mo, madali mong ma-establish yung trust, 'no, Sir Dre? Madali mong ma-establish yung trust kasi kilala yung company, no? Ang disadvantage naman nun, magmumukha kang, traditional ad, 'no, traditional marketing, para siyang, napansin niyo yung mga wala nang nanonood ng TV ngayon, wala nang nakikinig ng radyo, wala nang nagbabasa ng dyaryo. So, parang yun yung disadvantage nun kasi traditional ad ka, traditional advertiser ka, mape-perceive ka as traditional advertiser. On the advantage side naman, kapag dating doon sa pinroject mo yung sarili mo as parang lifestyle vlog, they will take you as, magkakaroon ka ng parang, kung wala ka pang masyadong followers, yun yung disadvantage mo. Katulad ko, wala pa akong masyadong followers dun sa page ko na ginawa. Yun ang disadvantage ko kasi I'm going to build trust more as compared to doon sa nakapangalan siya sa company ko. Kasi I have to prove something pa doon sa page ko eh. 'Di ba? Kasi especially wala pa akong masyadong followers, yun po yung disadvantage ko. But ang advantage ko naman is kung yung nga yung, I will portray myself as a lifestyle vlog or travel vlog or anything na magre-represent about you, ah, puwede kong lagyan ng any videos na gustuhin ko. Kasi I do not represent a company. No, yun yung advantage nun. Kung anong video ang ipasok ko dun na naiisip ko, just to get engagement,
magiging advantageous yun on my part kasi walang company na nagre-restrict doon sa content ko. Unlike doon sa page na nakapangalan sa company mo, you have to follow a certain guidelines ng company so that you won't violate the rules, especially kung may mga rules kayo doon na, oh, bawal kayo mag-post ng ano nakasando lang kayo or bawal kayo mag-post ng I mean different companies have different rules, di ba? So yun yung disadvantage mo kapag ginamit mo yung anong tawag dito, yung company name. So may pros and cons siya, Sir Dre. So whatever it is, you have to adapt kung ano man yung ginamit mong page. Walang pangit over the two, but it's basically how you can utilize the page moving forward. Pareho silang may advantage and pareho din silang may disadvantage. Yun lang yung masasabi ko. Okay, we got the same book, Sell Like Crazy by Sabri Subi. Yes, ito siya. And I also recommend Customertising. So you buy this book so that you know how to position yourself sa internet or sa social media. Okay? So I think maraming questions na yung naka-pending. Hindi ko na maisa-isa, guys. Masyado nang hahaba yung ating session for tonight. So I hope I was able to answer all your questions. Pasensya na doon sa mga hindi ko masasagot doon sa natabunan na sa baba. I'll be seeing you tomorrow at same time, 7:30 p.m. And yung recording po is nasa dashboard po ninyo. Maraming salamat for joining tonight. No, I appreciate you guys. Hopefully nasagot ko lahat ng questions nyo. Kung hindi naman, I would suggest you post that question sa forum. And kung may time ako sasagutin ko po lahat ng tanong po ninyo. And yeah, see you guys 7:30 tomorrow at exactly 7:30 p.m. Thank you so much and have a good night. Bye-bye.